by Monday or Tuesday next week. Mm. Ipapadala na namin yung original copy sa Office of the Ombudsman. Mhm. And plano ding mag-apply ni Mr. Madriaga, ni Caramel, sa Witness Protection Program sa Department of Justice because of the revelations niya sa affidavit na yan. Bakit po, attorney? Witness protection, meron po bang threat si Madriaga? I understand nakadetain siya ngayon. Hindi po ba? Yes po, nakadetain po siya sa Annex 2. And as of now, wala naman problema sa security, pero wala naman pong pinagbabawal kung mag-a-apply siya sa witness protection para sa mga usapin na yan na sa palagay niya sensitibo talaga the moment na pinirma niya yan. Opo. Base nga po dun sa mga information na nababasa namin ngayon, medyo mabigat po talaga yung mga accusations ni Madriaga, especially sinasabi na mukhang nakakuha ng financial support sa Pogo. Tama po ba si VP Sara? I wonder, attorney, bakit po ngayon inilabas itong usaping ito, yung timing, kumbaga, na alam po natin na mainit yung usapin na politika tapos sumabay ito? Bakit po ngayon? Actually, late na nga yan, nagtatampo na nga si Caramel dahil October pa namin pinag-uusapan yan. I think second week ng October 2025 hanggang natapos lang namin yung affidavit niya ng November 29. So halos isang buwan at kalahati naming paulit-ulit na pinag-uusapan yung topic na yan to the point na 2 beses naming pinasulat yung kwento na yan. Hindi yan yung style na ini-interview ko siya, ako nagsusulat. Hindi. Ang sabi ko sa kanya, magkwento ka, isulat mo sa papel. Okay. Then habang ginagawa niyan, marami akong tanong sa kanya para makita ko talaga kung alam niya yung kwento niya or nagtatahi-tahi lang siya ng istorya. So, mabigat na rin yung pressure sa akin noon na sinasabi na parang hindi raw namin siya tinutulungan, wala kaming ginagawa, marami nang dumadalaw sa kanya, nape-pressure na siya. Kaya, nung November 29, talaga nagdala na kami ng printed copy, pati notary public, para mapapirma na sa kanya yan. At masumpa niya nga at maging official na yung sulat na yan, yung affidavit na yan. Pero bakit po ngayon? Kasi base po doon sa affidavit, parang 2016 pa, tama po ba? Nagsimula etong pagiging, kumbaga, bagman ni Madriaga para po... Allegedly, bagman para kay VP Sara. So, ganun po katagal, bakit ngayon niya naisipan na, teka, napuno na ako? Yeah. Kasi po nagsimula tong problema na yan. Siguro, tama ka, napuno na, no? Base doon sa isang sulat kamay niya na binigay sa akin, nagsimula daw yung pagkalas niya kay VP Sara nung time na binanatan siya sa isang istasyon ni Attorney Roque at sinampahan siya ng kidnapping. Doon na nagsimula yung kanilang pagkabasag ng samahan nila dahil humingi ata siya ng tulong kay VP Sara na mamagitan at kausapin si Harry Roque na itigil yung ginagawang kidnapping case sa kanya. Ang sagot ata ni VP Sara kung anong gawin ni Harry Roque presume correct at pag dinemanda mo si Harry Roque sa ombudsman, para mo na rin dinemanda ang Duterte family. Doon siya nasaktan talaga. So sumampa yung kidnapping case sa kanya mula 2023, nakakulong siya, and tuloy pa rin ang pagpo-prosecute. Ang mabigat nito kasi, yung kidnapping case na isinampa sa kanya, na ang kwento niya sa akin ang may pakana si Attorney Roque, ang nagpo-prosecute sa kanya, yung law office din ni Attorney Roque. So every time na mag-hearing, alam mo yung naalala niya yung ginawa sa kanya, at hindi man lang siya natulungan nila VP Sara sa kabila ng pangatrabahong ginawa niya. So, October, lumapit na yan sa akin at nagpapatulong nga. Inabot kami ng 1 buwan at kalahati sa kaka-interview, sa kaka-validate ng mga kwento niya, sa pag-check sa Facebook account niya, yung mga pictures talaga, yung credentials niya, yung mga motor na sinasabi niyang ibinigay sa kanya ni former President Duterte, at yung kanyang mga connection doon sa trabaho. Halos 1 buwan at kalahati din namin ginagawa yan. Okay, so... Yung timing, siguro nataon lang talaga ngayon, pero actually, nung ano pa nga yan, bago pa mag-undas sana yan. Kaso sa sobrang busy, hindi namin natapos talaga.